Lang kung ang inyong lingkod na si Maalam ay guwapo. Joke lang. Siguro malakas ang ating internet. O siya, yun siguro dahilan eh. Kaya ginajam tayo. Yung ating signal ay hinaharang. Tinatanggal yun. Kasi naka-free wifi nga tayo dahil sa jammer. Ang aking mga customer na solid na customer ko, talagang hindi bumibitaw sa akin, eh mawawala ng internet. Kaya tayo may free wifi dahil sa aking mga customer na tuloy-tuloy na sumusuporta. Yung mga malalayong customer pumupunta ba dito sa aking bendo para magulog, dinudumog tayo ng customer. Sa iyo jammer, congratulations sa iyo dahil nakuha mo na naman ang attention ko. Dahil akala mo napeperwisyo mo ako, hindi mo naman ako napeperwisyo. Sana naman po sa mga jammer ay lumabang kayo ng parehas. Naapektuhan ka, kasalanan mo yan. Kaya ako pini-free wifi yung aking internet, customer ako na umaasa sa wifi ko at naguhulog ng pang isang linggo. So yun mga kamahalan, kailangan masustentuhan ko ang kanilang binabayaran sa akin para tuloy-tuloy ang kanilang internet. Audio Jungle. Mapagpalang araw mga kamaalam. Ito at meron na naman tayong jammer. Ang saya ng jammer, kala niya maapektuhan tayo. So, ayan po yung aking, kita ba? Kado makita? Yan, susun natin. Yan po ang aking switch hub para po sa aking AP. At yun naman po ang switch hub para sa aking internet ISP papunta dito sa aking bendo. So, ngayon po ay meron akong jammer. So, katulad ng sinasabi ko sa inyo mga kamaalam, para sa mga may bend dyan, pagka obtaining IP, lahat na ng procedure sa pag-check ng inyong piso wifi, piso bendo, check ang cable, okay naman, check ang USB to LAN, okay naman, at iba pa, at chinek nyo lahat ng connection nyo pero ganun pa rin, ay at connecting or kaya naman obtaining IP, isa lang yung ibig sabihin, meron po tayong jammer. Yan mga kamaalam. So ang ginawa natin dyan, yung aking lahat ng AP na nakakonekta dito sa bendo, i-connect ko yan. Ito, itong wire na to, nakakonekta doon sa aking ISP. Ibig sabihin nakarekta yan sa aking main internet na switch hub. Kaya ang ating mga AP ngayon, yun din, isa AP natin yan, yung ating router na ginawa nating AP, lahat po yung AP na yan ay nakakonekta sa aking ISP, kaya tayo po ay naka free wifi. So mamaya papakita natin sa inyo. So ayan mga kamaalam, nag-download tayo ng screen record para may pakita ko sa inyo. Itong aking Kuya Noy Piso Wi-Fi Shop 3G ay connected po yan sa main. Lahat po yan, lahat ng AP ko ay nakakonekta ngayon sa main, katulad nito. So pag nag-click po tayo ng ating mga main AP, ang lalabas po sa kanya ay instant connected. Hindi na po siya nagdidirekta sa portal dahil ang ating piso wifi ay nilipat, ang ating mga AP ay nilipat natin sa ating ISP switch hub, at ang ating piso wifi ay hindi muna gumagana dahil nga meron tayong jammer. So kanina na kita niyo kung ano yung inano ko. Mag-browse muna tayo. So ewan ko ba sa jammer, bakit paborito tayo ng jammer na i-jam. So ngayon po kasi ay maraming tao dito sa aming kapitbahay kasi po merong patay.
So, ibig sabihin, mayroon pa tayong maraming tao. Iniisip ng jammer na masasolo niya yung mga customer or hindi sa akin makakakonect yung mga customer na gustong mag-connect sa akin dahil naka-jam po ako. So, yun po siguro ang iniisip niya. So, balik tayo dito. So, ayan po, connected lahat yan. Ito rin, connected yan. Kita nyo, hindi na po pumunta sa portal. Kasi po, nakarekta po yan. Ayan. Ewan ko ba kung bakit tayo lang ang kanyang ginajam. Dati po, dalawa kaming ginam. Pati yung kapitbahay ko dito na may kainan. So, papakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo. Stop po muna sinasabi natin sa inyo. Marami po tayong maraming tao dito sa kapitbahay natin kasi nga po may patay. So, ang piso wifi na malapit sa akin ay nandito sa kabila. Yan. Ayan po yung ginam nung nakaraan. Dalawa kami ginam. At meron din po dun sa may kabila na yun, sa may mga tao dun. Yan. Sa may tricycle. Meron po diyang PisoNet. At meron din po siyang mga AP at wifi. Marami po siyang wifi na antena. So, lang jammer to ngayon. Ako lang po. So ako po ay may iba pa pong source of income. Ayan, yung aking mga paninda. At yung aking shop. Kaya, at katulad nga po na sinabi ko sa aking Facebook, meron din po tayong piso i-give. Ayan. So, salamat sa jammer dahil paborito niya akong i-jam. Ayan, lagi niya akong ginajam. Hindi ko alam kung ako po ba ay kung ang inyong lingkod na si Maalam ay guwapo. Joke lang. Lagi tayong pinag-iinitan ng jammer. So, siguro malakas ang ating internet, malakas ang ating wifi, kaya ginajam niya tayo at natatalo siya. Yun siguro dahilan kaya ginajam tayo. Yung ating signal ay hinaharang sa pamamagitan ng jamming device. So, yun. So, ang ginagawa ko po dyan mga kamalam, tayo po ay laging naka-free wifi niyan. So, halimbawa po, may mga nakakonekta sa akin na 7 days. Kasi meron po akong suki na mga puro nakakonect ng 7 days. So, kung may mga oras pa po sila, tapos mayroon tayong jammer, naka-free wifi yun, hindi naman po nawawala yung oras nila. Pag nawala na yung jammer at binalik ko na sa normal yung aking piso wifi, nandun pa rin yung oras sila. Hindi ko tinatanggal yun kasi naka-free wifi nga tayo dahil sa jammer. Kasi kung hindi natin i-free wifi, ang aking mga customer na solid na customer ko, talagang hindi bumibitaw sa akin, mawawala ng internet. Kaya tayo may free wifi dahil sa aking mga customer na tuloy-tuloy na sumusuporta. Yun po ang mga kamahalan. Kaya free wifi tayo. So, dito sa harapan namin, ang mga suki ko pa kasi, mga suki ko malalayo. Pero dito sa malapit sa akin, halos wala naman masyadong nagko-connect sa akin. Akala siguro porque yung mga malalayong customer pumupunta pa dito sa aking bendo para magulog, akala niya dinudumog tayo ng customer. Pero may marami tayong customer, kaya lang nasa malayong lugar. Kasi naglagay tayo ng mga antena natin sa malalayo. Yung dating tinira namin, tayo doon. Naglagay uli ng wifi dahil wala po silang wifi doon. So nagkabit ako ng antena. Kaya ganun. Kaya marami pa rin tayong customer. So sa iyo jammer, congratulations sa iyo. Dahil nakuha mo na naman ang attention ko. Kaya yun, naka-free wifi tayo. So, bahala ka sa buhay mo. Baka yan lang ang inaasahan mo, yung wifi. Kawawa ka naman. Dahil akala mo, napiperwisyo mo ako. Hindi mo naman ako napiperwisyo. Dahil, ayan po ang shop ko. Marami po nagpapagawa sa akin at kumikita po tayo dyan. Kung minsan po, mayroong araw na wala tayong gawa, pero walang problema.
marami po tayong source of income na kahit pa konti-konti pag nagsama-sama ay nakakabuhay ng pamilya. Hindi man po ako yung mayaman pero nabubuhay yung pamilya. Yung mga kamalan. So, sana naman po sa mga jammer ay lumabang kayo ng parehas. Ay, yun lang ang pamamaraan ko para hindi naman totaling maapektuhan ka. Kung naapektuhan ka, kasalanan mo yan. Pero kaya ako pinipre wifi yung aking internet kasi may mga customer ako na umaasa sa wifi ko at naguhulog ng pang isang linggo. So yun mga kamalan, kailangan masustentuhan ko ang kanilang binabayaran sa akin para tuloy-tuloy ang kanilang internet. So kailangan meron pa rin silang internet kahit na ginajam mo ko, tuloy ang internet nila. So good luck sa iyo. Akala mo hindi ako kikita, hindi nga ako kikita sa sa aking bendo, pero may iba akong source of income. Ikaw ba, tatagal ka ba? Magkano ang jamming device? Mahal, di ba? Ngayon, ano na pala nung jamming device mo? Naapektuhan mo ako? Sorry ka. Good luck sa iyo. So paki-share to mga kamaalam, at para yung ating mga tawag dito, yung ating mga kapiso bendo na dinadalin ng mga hindi parehas lumaban sa negosyo ay matuto at maturuan din ng leksyon yung mga naggagawa ng nag-jam ng ating wifi. So yun lang ang may pabayok sa inyo para hindi kayo mapektuhan. Sa mga jammer, gumagastos pa sila ng malaking halaga para bumili ng jamming device. Mahal po ang jamming device. Ang pinakamura po atin yan ay 20,000. Yung pinakamagandang jamming device umaabot ng 100,000 yan. So dagdag kaalaman din po, ang pang-jam, ang paggamit ng jammer o jamming device ay bawal po yan sa batas. Ang gumagamit lang po niyan ay mga militar. Yan po ay ginagamit sa operasyon ng mga militar para hindi malaman ng mga kalaban ang kanilang operasyon kung mayroon po silang susugurin. So kung hindi ka militar at hindi mo ginagamit sa tamang pamamaraan ang jammer, ang jamming device, kapag ikaw ay nahuli, malaki ang multa mo, kulong ka ba. So mga kamalam, sana ikalat ninyo to, i-share ninyo sa ating mga kaibigan, sa mga kasama nating mga may kapiso wifi. At meron din pong iba nagtuturo, patayin ang ating patayin, buksan ang ating bendo. Kung papatayin nyo habang may jammer, patayin nyo lang. So kung gusto naman ninyong ma-check kung tuloy-tuloy ang jammer, kung may jammer pa rin, huwag nyo nang patayin kasi masisira po ang inyong bendo. Nakakasira po yan ng bendo mga kamalang kung hindi nyo po alam. At yung ating mga i-restart natin, yung mga ating AP, kung lagi nyo i-restart ang AP nyo ay nakakasira po yan kasi kahit i-restart mo ng i-restart ang iyong AP, hindi po nagpapalit ng IP address ang AP sa pagkakaalam ko. So pakitama na lang po ako ng mga marurunong dyan kung ako po ba ay tama. Pero sa aking opinion, hindi po nakakatulong yung pag-restart ng ating AP para lang daw mawala ang jammer. Hindi po nawawala ang jammer hanggat hindi niya pinapatay ang kanyang jamming device. Ganon. So kung gusto nyo mawala siya, palitan ninyo ng AP nyo. Meron kayong reserba na isa pang AP. So ililipat nyo yung UTP cable sa isang AP para ibang AP magalok doon sa ibang bendo. Kaya lang once na ma-detect na naman yun ng kanyang jamming device, ganun pa rin, ma-jam pa rin ang internet mo. So ngayon naka-free wifi tayo, lahat ng mga katao dito pwede mag-connect ng libre dahil may jammer tayo. Hanggat may jammer, libre ang ating wifi. So salamat po.